Since speaking of dreams, ano naman yung dream mo dito? Grabe to talaga. Atake talaga tong show na to eh. Ano, rate ko to 1 star. Yung tuhod mo, te! Shubs! Yung tuhod mo! Naubusan na kasi. Yung sealer, yung tuhod mo! Hindi. Yung lotion yan. Yung lotion na pampaputi. Nung bata ka, na-insecure ka ba sa skin color Sobra. mo? Talaga? Sobra. Lalo na ano ko eh, verbally binubuli. Nigra. Bakit kailangan mong kumita at 11 years old? Na-instill po kasi sa utak ko na kailangan talaga makahanap ako ng pera. Kasi At 11? ano kami, isang kahig, isang tuka. I have a lot of traumas because of my childhood. Nahirapan ako mag-choose and never ako nagkaroon ng guy. Natakot ka sa mga lalaki? Lalo na pagsisigawan ako. Nanginginig na ako. Naalala ko yung mga times na natatamaan ako pag sobrang violent na ng Natatamaan ka? Yung galit ko po sa tatay ko, napunta sa kanya. Kasi, bakit hindi niya kayang iwan yung tao niya? Ano po yan? Letter to ng mami mo sa'yo, binigay sa amin. I am sorry for the times I may have fallen short. I always did my best, but I know I wasn't perfect. Nobody is perfect, but your mom is perfect for you, Shubs. Always remember that. Magandang araw po mga kapuso at ito ang I Listen. Pero medyo babaan niyo po ng konti yung volume kasi po maingay po itong episode na ito. Ginagaranti ko na po sa inyo. Kasi po ang kasama ko ngayon, kailangan ko pa ba siyang i-introduce? Kasing ingay ko po. Kung ako po yung tinatawag ninyong may potential sound, ito po yung times 100 ang potential sound. Huwag ka na magpa-demure, Miss Shuvi Etrata. Hi, huwag niyo pong pakinggan si Miss Kara. You know what you see is what you do. What you see is what you believe. Hello, everybody! Ano tawag sa mga tao mo? Wala. Wala. Mga listeners! Listeners! Mga listeners, all you listen, okay, without judgment. Hello, Hello everybody, I'm Shubi Etrata and welcome to I Listen. When Cara David. Saan ba ako titingin? Daming Te- camera. Oy, atake yung set nila dito, guys. Ang daming camera, di mo alam kung saan ka titingin. At yan po yung ating programa. Ay, Hindi na po ayun! sa Si Abby mo na lahat eh. Ikaw host dito. Sorry, ikaw pala. Sorry, ito pala. Shubs! Ano yun? Natutulog ka pa ba, te? Anong tulog? Yung 2 hours, 4 hours, or yung complete package? Yung complete package. Grabe, ang dami mong racket. In-avail ko yung complete package. Sabi daw sa December pa. So, abangan! No, but I'm really, really happy for you. Oh, thank you. Kasi, grabe, nashock ka ba? Hindi kasi, hindi talaga ako nag-expect. Hindi ka talaga Oo, nag-expect. kahit nung ano tayo na. Nung nagkita tayo. Yes, wala Oo. pa yun. Siguro, mabilang lang sa kamay yung endorsements ko noon. Oo. Well, okay na ako noon. Kasi sabi ko, ay, okay na. Winner na talaga. Oo. Sabi ko na winner. Hala, times 3, times 4, times 5. Hala, gyatay ka diha. Hindi na talaga. So ngayon, Grateful. ilang beses, nakakatulog ka pa ba? Yung tulog na, December 2 hours. daw. Pero, hindi naman, exaggerated yun. Nakakatulog pa naman, hindi lang yung kompleto. Pero, okay lang. Okay lang. Okay lang kasi seasons po to, Miss Cara. So, What do you mean seasons? ang buhay po kasi ng pag-artista ay seasons. I would say, hindi lahat ng season is nasa ano ka. Parang life is like a wheel. Sometimes you're in the up. Minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Alam ko, and I'm also aware and I acknowledge that this season of my life, yun talaga yung season na walang pahinga. So, tanggap mo na darating ang panahon na hindi ka na sikat? Okay lang yun. Kasi may mga bago na naman darating. Di ba, papalitan yan eh. Yung mga artista, hindi naman sa, in-expect ko talaga na mawawala talaga akong guys. Hindi naman sa Okay. ganun. I just know and I'm also aware na ganun yung buhay ng mga artista. Sa industriyang ito, there's competition. There will be another you. It's just that, how will you maximize your era, your time? So, now that it's my time, I'm just gonna enjoy it, maximize it, invest, kung ano man, and enjoy the moment. Yun lang naman po yung. Pero bukod doon,
alam ko may reason din kung bakit talagang parang kayod kabayo ka ngayon. Kasi may pinaghahandaan ka para sa pamilya mo. I'm just really happy po, and I would say talaga I'm in the point of my life right now na lahat ng pwedeng ibigay na blessing sa akin ni Lords, kukunin ko yan. Hindi para sa akin to, hindi para sa pamilya ko po. Kumusta na ba yung pamilya mo? Alam ko nung last tayo nag-usap, sabi mo, ang pangarap ko lang ay mapatayuan sila ng tahanan, yung aking mga kapatid. Gaano ka nakalapit dun sa pangarap na yon? Maybe next year buo na siya. Next year buo na siya. Saan to? Sa Mindanao, and then bumili din ako sa Saan Cebu. sa Mindanao? Sa Polomolok. Polomolok! ETA ko ay mga next year. Next Kailan? year is my goal talaga na mapatayo na siya as much as soon as possible. Sa Polomolok. Yes, sa Polomolok muna kasi doon na po sila nakapag-enroll ngayon. So parang practicality-wise, doon talaga muna dapat ngayon. So, nakabili ka na ng lupa? Mm. Ilang square meters? Ha? Ilan? Meron ako nabili 800. Oh my God, Bella! Ang laki! Kasi ngayon, ang pinaka-paborito ko pag tinatanong ko yung mga kapatid ko, anong color ng kwarto gusto niyo? So, tigi-tigi sa silang Never kwarto? Ang dami nga nila. Sabi ko nga, baka 2 per kwarto. Oo. Mga kids. Kasi, yun lang naman, kasi never namin yun na-experience. Na-experience namin kami lahat magkakapatid. 8 kami sa isang kwarto. So, gusto ko lang maranasan nila na may sarili silang space. Ang bago lang kasi talaga, miss. Sobrang saya ko na. Wow, sayo naman. Sana makompleto kaagad. Kaagad. Bakit yun ang pangarap mo? Batagal mo ng pangarap na magkaroon kayo ng sariling bahay? Growing up, wala po talaga. Never kami nagkaroon ng sariling bahay namin. Nakikita sa lola palagi. Oo. Sa Cebu, sa Pulumulok, wherever we are, palagi kaming nagre-renta. Wala kaming sariling bahay. Meron naalala ko, nagkaroon kami ng upahan kami sa may liluan sa Cebu. Oo. Ganyan. Pero renta, yung wala kaming matawag na sariling amin. Tapos pag hindi na kami nakabayad, aalis kami. Ganon. Tapos Pinakalayas madaling araw kayo? pa. Hindi, yung mga tatay, grabe talaga kamaro. Sa madaling araw magtakas. Kasi malaki na utang. Pag hindi na kayo nakakabayad, Oo. tatakas na lang kayo. Oo. Ay, hindi sila yun. Dala-dala lang kami sa sasakyan. Yung parents ko yan. Sasanay na kayo. So, nung bata ka, pinapangarap mo talaga yun? Kaya nga pinangarap ko po yung pagiging doktor kasi alam ko yun yung pinakamalaking sweldo, di ba? Oo. Pag nasa Oo. probinsya ka, either doctor or lawyer, dun ko pinush yung sarili ko para magkaroon ng malaking sweldo and eventually maka-abroad kasi yun yung di ba? Yun yung mindset ng mga mga tao, mga probinsyanang kagaya ko, abroad is the key. At nag-take ka ng physical therapy. Mm-mm. Kumusta na? Yung Ayun na. pag-physical therapy mo. Ayun na siya. Parang ako na yung kailangan ng therapy na yun. Pero hanggang ano ba yung inabot third mo? year. Third year. So, isang taon na lang. Isang taon na lang. Do you still dream na one day Yes. matapos mo siya? Yes. It's gonna be a lifelong regret if I will not pursue my studies kasi I for sure know how much it's gonna help me in the future. Totoo yan. Kung mapagpatuloy ko po siya. And ang nangyari nga po na ito ay seasons man lang. So, acknowledge in the season, should we sacrifice mo muna your happiness. This is all for your family. And also for your future as well. So, pero ang true happiness mo, maging doktor. Hindi. Oo. Talaga. Maganda yun. Okay yun. Huwag mong bibitawan yun. At wala namang edad sa pag-aaral eh. 'Di ba? Kahit na mas matanda ka na. Bakit parang iiyak? nakakainis. Bakit? Open forum pala to. Hindi. Binigyan ba kita ng advice? Bakit parang biglang nga. ano ka? Hindi kasi ayokong bitawan siya. Pero ngayon kasi, Miss Karen, na sobrang ganda kasi ng career ko ngayon. Yes, yes. And I understand. understand. Sobrang ganda ng career mo, mas lumalabo yung chance na yun na makabalik ulit. Unless I'll take up something na online, yung kaya ko i-juggle while I'm in the industry. My course requires a lot of face-to-face practical exams. The course itself, kailangan talaga face-to-face ko siyang pinupuntahan. Kailangan ko talaga itigil ang pag-artista. Hindi siya yung parang kaya mo isabay. Correct. So, sabi ko, baka, I'm still young naman. Hanggat hindi siya nawawala sa puso mo, hindi yan mawawala. 'Di ba?
kung gusto mo, darating yan. Darating yan. 'Di ba? Makukuha mo yung dream na yan. Hindi pwedeng ang lahat ng pangarap mo ay para lang sa ibang tao. Kailangan para rin sa sarili mo. And if that will make you happy, then you should pursue it. Not today, but in the future. 'Di ba? Huwag lang mawawala. Huwag lang mawawala. Nako, magiging sobrang happy ako kapag naging Dr. Shubi Etrata ka. Kayo na ba? Alam mo, itigil, hasan yung handler ko? I-cancel lahat. Joke Mag-aaral na lang. pala ako. Hindi, talaga. In time, in God's perfect time. Alam mo ako, nung bata ako, ang pangarap ko maging isang profesor, katulad ng aking mga magulang. Tapos pumasok ako sa TV, naging reporter ako, and nung nag-20 years na ako as reporter, doon ko na rin sabi, baka pwedeng i-pursue ko na yung childhood dream ko. Teacher na ako ngayon. 10 years na ako nagtuturo. Diba? It's never too late for anyone's dream. Aabot ka rin dyan. Aabot ka rin dyan. And speaking of dreams, ano naman yung dream mo dito? Grabe to talaga. Atake talaga tong show na to eh. Ano, rate ko to 1 star. Grabe. Ganun talaga Wait. dito sa I Listen. Paiiyakin ka tapos biglang patatawanig ka. Oo nga. Atake yung lashes mo dyan, Bia. Hindi nakadikit. Kumusta yung... Si Bella ko dyan. Ano ba yan? I-zoom mo nga yung lalaking yan. Yung baklang yan sa gilid. Yan yung dahilan eh. Sinuknok. Nuknok na yan. Kapatid Ano yun ng ba tatay. yung foundation mo dito? Yung tuhod mo, Ted! Shubs! Yung tuhod mo! Naubusan na kasi. Concealer yung tuhod mo! Hindi. Yung lotion yan. Yung lotion na pampaputi. Ate, ganun ba? Ginawa nila sa buong... Kasi nga uso daw yung tawag nito, mapuputi dati. Ang pakaitim ko dati. So, ang ginawa nila, nilagyan. Ito, maganda lang lighting dito eh. Pero ako si Belgian. Si Belle yung sa ano, Pero Beauty and the Beast. Ito, kilala Pero ko. parang pa-beast na pala ako dyan. Oo. Pero nung bata ka, na-insecure ka ba sa skin color Sobra. mo? Talaga? Sobra. Lalo na ano ko eh, verbally binubuli. Nigra. Pero sa isla kayo nakatira, lahat naman doon siguro maiitim dahil Hindi, nagbibilad ito sa sa Pulumulok araw. to eh. Sa Pulumulok to lahat. Sa Pulumulok. Kaya inano ko yung Pulumulok, inex ko yan sa buhay ko. Kasi, Kasi ang dami kong bully dyan. sinasabi negra. Oo, nigra, kagirons. Ano yung kagiron? Ano yung kagiron? Ano yun? Basta, hindi makinis, gano'n. Sobrang insecure ko, Kulang na lang, mag-jacket na nga ako, mag-socks pa na ano. I did a lot of things to cover up myself. I did wearing jackets, wearing yung high knees na mga socks, para lang matakpan. Nagja-jacket ka? Oo, kahit na mainit. Para Kahit lang mainit. Oo. Naku, Nakakapa ako. Ako nakaka-relate ako dyan. Diba? Nung high school ako, lagi akong naka-jacket. Diba? For the simple reason na sobrang payat ang haba raw kasi ng kamay ko para daw akong butiki na ang haba-haba. So nagja-jacket ako kahit mainit summer. Ang hirap ng buhay. Diba? Kasi we're doing it to please them. I was doing it to please them. Ako, para lang hindi na ako lokohin. Kasi ayokong tinatawag akong parang manok yung paa ko, yung legs ko, para akong butike. Ayoko lang yung bullying. So parang cover up. Ganun ako. Yun din ako. Etong grade 6 to na, grade 6 po ako nito na picture na to. Kinover up yung pero at the same time, naging masaya ako kasi, nanalo ako dyan. Para pala maging maganda, kailangan ko na maging maputi. Until na-realize ko na hindi. Na hindi Kailan mo na-realize na hindi kailangang maging maputi para maging maganda? Nung nasa isla na ako. Okay. Kasi after po nito, nag-away na naman yung parents ko, di ba? Oo. Nag-transfer na naman kami sa Cebu. Pag-transfer ko sa Cebu, grade 8. Yung grade 8 ako, feel ko nagdalaga na rin ako. Nung nagdalaga na ako, tapos, syempre, pag-transfer ka, parang ganda-gandahan ako. Magandang transfer, kumbaga. So, na-develop yung confidence ko sa isla. Kasi normal ako dun eh. Normal, maraming tan dun, maraming morena dun. So, I was normal there.
In fact, I was actually, maganda doon. Maganda yung time na yun. Maraming naniligaw sa akin. Doon ang daming naniligaw sa akin. Ang daming naghaharami. Naranahan ako sa quadrangle. Nahanap ko lang yung tamang place kung saan ako talaga, I felt like I belong. Kaya ako mahal na mahal ang isla. Kasi sila nagparamdam sa akin na kamahal-mahal ako. At naniwala ka ng maganda ka? Oo. Naniwala talaga ako because of that. Nagmisbantayan ako. Oh, yeah. Oo. Oo, nagmisbantayan I was ka. crowned. Ito naman, a national pageant, Hiyas ng Pilipinas. Oo. Dito in-embrace mo na talaga ang pagiging morena mo. Oo, pero sobrang bata ko pa dito, 18. Sobrang bata ko pa dyan. Pero in-embrace ko na, minahal ko na yung sarili ko dyan. Mas, natutunan ko po talagang mahalin yung sarili ko because also of beauty pageants. Kasi dun may, more than the physical appearance, it's my heart and it's my mind that's gonna be, that's gonna shine. Pero may isa pang reason kung bakit ka sumasali ng beauty pageants. Hindi lang to feel good about yourself, pero kasi kailangan mo ng pera. Yes. Before, Paano racket, kumikita sa beauty pageant? may si Kuya Glenn Noval. Si Kuya Glenn Noval po, Oo. makeup artist ko siya, slash stylist. Dinadala niya ako sa mga pageants, yung mga barangayan. Na kung matalo mga kami, sure bull, may 500 ka. Consolation prize. May consolation prize ba lahat ng sumasali? So kahit thank you girl ka, may 500. Yes. Pambigas na yun. Paano yung mga gown doon? Di ba gagastos ka rin Yung maraming doon? gown si Kuya Glenn. Libre lahat. So Attend na lang ka ako. Oo, siya na lahat. Attend na lang ako. Pag manalo kami, Oo. edi hati kami. Magkano premyo pag sa barangay? 3,500, 5K. So ilang beauty pageant ang sinasalihan mo sa isang buwan? Hindi ko na maalala. As in talagang parang Oo. every Kulang na month? lang lahat ng barangay puntahan ko. Kahit hindi ka doon nakatira? Siyempre, i-joke yan na, ay, may ano siya dito, parente. Kunya. Tsaka Ano meron numero? mga pageant na open, na from different, pwede yun. Meron ganun. Ilang Pupunta. taon ka nun? 12, 13. As early as 12 years old, nagpa-pageant ka na? 16. Oo. Bakit kailangan mong kumita? Na-instill po kasi sa utak ko na kailangan talaga makahanap ako ng pera. Kasi, At 11? kami, isang kahig, isang tuka. Wala kaming sa makain. Ang dami namin, di ba? Nung mga time na yun, sapat lang yung kinikita ng tatay ko. Nag-OFW naman yung tatay ko, pero hindi masyado nagpapadala ng malaki. So, yung mom ko, napipilitan na, basta konti po. Growing up, I wouldn't say kasi Miss Karen, I've lived a very, yung very poor na, we were poor, pero at the same time, yung mom ko naman, mangungutang yan, ganyan. Kaya alam ko yung pangungutang, ang dami niya na utangan na pera, ang dami naming utang, kasi hirap kami sa pera. My parents had me at 19. So, wala sa kanila yung Family planning. family planning. There were social media probably before when they were 19, pero they were not knowledgeable enough. Okay. So, probably that's why umabot po kami ng Siyam. Tsaka mag-aawayan sila, pero that's their makeup. Naging open ka na naman dito di ba? That there is domestic violence in your house. In the past. Di ba? In the past. And usually, syndrome kasi talaga yan. It's really a cycle na And it never stops. that it never stops. And pag nagme-makeup, usually, nagkakaroon ng bata. ng bata. Oo. Mm-mm. So, growing up, you witnessed that. Yes. And now, how did that affect you? I have a lot of traumas because of my childhood. And right now, you're talking to a better version, Shuvi. Of course, yeah. I'm a little bit healed po ngayon, Miss Cara. Pero if ako po to 3 years ago, di talaga. I was actually trying to just end my life. Ganun po yung hirap na binigay po dinanas ko. Because of the trauma that you witnessed. And I felt the pressure of sustaining or providing for my family po. And may tas baka hindi ko kayanin, may mga doubts ako sa sarili ko. Ay baka hindi ko kaya maging breadwinner. Baka
baka hindi ko kaya pag iasa nila to sa lahat sa akin. Kasi kilala ko sila, iasa nila lahat to sa akin. Baka hindi ko kayanin. Kailan mo sinabi sa sarili mo na ako na ang magiging breadwinner ng family na to? 3 years na po ako sa industry and maraming, alam mo yon, klase-klase ng breadwinner. Oo. Ako kasi nung una, I considered myself as breadwinner kasi time by time I give. I give something. And then nung nag-start ako sa content creation, yun yung pinag-awayan namin ng kaya po ako napalayas kasi nakuha. Kinuha niya yung, wala kasi akong ATM, wala akong ganon. So sa kanila dumadating yung pera na nakukuha ko from the brands, tapos nagagastos nila because of for our needs lang din. So yun yung time na bigay pa rin ako. Pero nung pumunta ako dito sa Manila, bigay pa rin ako. Hanggang sa na-realize ko, ay, naaabuso na ako. Nung naaabuso na po ako, nag-cut ako. Pero I was still giving secretly sa mga kapatid ko. Kasi I know how it feels not having anything. Especially when you're studying. Ayoko yun yung parang struggle mo na nga mag-aral, struggle mo pa yung pera pang-aral. At yung pera baon, yung pagkain mo sa araw-araw. Ayoko nung ganun. As much as possible. Kasi nadaranasan ko po yun nung nag-aaral ako sa college. Ayun, kasi kailangan ko. Kailangan mo? Oo, pang pagkain ko, pagkain ng pamilya ko. Ba't sagot-sagot kami ng mami mo, ha? Pero ginagawa ko po lahat ng ito para po sa pamilya natin. Yung feature sa'yo ng magpakailanman, napanood namin lahat yon. Tapos, parang pinahita doon na your father was irresponsible. Umiinom and sugal, Babae. violent. Ano naging impact nun sa'yo living in that kind of environment? Nahirapan po ako mag-trust. And never ako nagkaroon ng guy. Kaya hindi ka nagkaka-boyfriend. Oo. Kasi, So, bye! Ganon. Hindi mo ako Natakot- maloloko. natakot ka sa mga lalaki. Lalo na pagsisigawan ako. Konting sigaw mo lang, sisigaw. Nanginginig na ako. Naalala ko yung mga times na natatamaan ako pag sobrang violent na ng Natatamaan ka? Pati ikaw? Opo. Kasi ano nga po ako, mediator. Kasi aawatin mo. Round 1, fight! Oo. Aawatin mo kasi kawawa naman si mama mo. Hindi deserve ng nanay ko lahat. Hindi deserve ng kahit sino. Di ba? Tapos matatamaan ka. Pero tumigis na lang din po yung ano ko. Pero nagkakaroon ako ng mga pasa-pasa. Pero hindi naman yung palagi. Yung palagi, yung verbal. Yung pag, grabe sila mang ganun eh. And did you ever forgive your father? Yung sa, sinabi ko naman na po, it's not, sa loob ng bahay po ni Kuya, natutunan ko hanapin yung pagpapatawad. Pero hindi din po ako ganun kadali na lang na makakalimutan ko na lahat. Yes. Still in the process of healing, although in my heart I know I forgave them. It's just that the forgetting. Siguro pag may nakita po akong ginawa po yung tatay ko na, ay, okay na siya. Ay, ngayon kasi may trabaho na siya, so pag na-prove niya na yung sarili niya po sa akin, ganun. Kasi yung pagtulong ko po sa kanila, hindi po yung mawawala sa kanilang lahat. Hindi po, never po yan mawawala. Siguro, right now, I'm in an honest conversation with my dad na, Daddy, you need to be like this. I'm more open now and I'm more stronger now to communicate na, Daddy, this is what we deserve. So you're healing and in the process you're also healing the relationship with the father, Yes. with your father. Hindi pa total, Papunta. pero papunta na doon. Papunta na doon. Eh, kumusta ang relationship mo with your mom? Hindi mo ba minsan sinasabi, Mama, laban ka naman minsan? Hirap. Alam po kasi na ni Mami yung tama sa mali. Yeah. Pero, trauma bond ata tawag dyan na hindi na po talaga siya I asked many times to leave. I asked for her to leave my dad. Kasi hindi niya po talaga deserve yung ganon. Pero hirap po siya. Hirap po yung mom ko. And it's easy for us to judge people and say,
lumaban ka naman, di ba? Yeah. Pero, It's easy to say, but when pero you're in pag the nandun position, ka, mahirap. especially when you have 9 kids, intindihan ko si mommy. Pero wala eh. Nandito kami, nanay ko siya, tatay ko siya. Di naman namin pwedeng pabayaan yung tatay ko po. Sa totoo lang, pag may mga ganyang situations, kailangan lang talaga maging support system ka na lang talaga. Tapos just, kasi eventually, kapag nakita niyang maraming taong nagmamahal sa kanya, marirealize niya yung worth niya. Kasi willing po talaga ako tulungan sila. Yung pagtatrabaho lang, gusto ko lang masipagan niyo pa. Alam mo yun, kasi yung daddy ko hindi sanay magtrabaho. Eh may trabaho ngayon, nagreklamo lang. Ako pa, kasalanan ko pa ngayon. Oo! Eh, wala ka kasing pangarap. Walang pagbabago. Puro ka bisyo. Ano, alak, babae. Ano ba? Sige! Ano ba? Sige! Ano? Iyawin mo na lahat ng Huwag bisyo. Sa magpakailanman, nakita niya po kung gaano ka laki. Magpakailanman helped me a lot. Mas na foresee ng parents ko kung yung reality. Kasi I really believe they're living in a different reality. So, nung nakita po nila yung katotohanan sa TV, may konting realizations po sa kanila. The transition is messy. However, as much as possible, I would love to put grace behind the transition na there's gonna be an improvement. Yeah. Hindi lang mabilis, hindi lang madali, pero nandito ako para sa tatay ko at sa nanay ko. Hindi ko po sila iiwan. Nakikita mo recover. bang she's slowly getting back her self-esteem? Sana po, Miss Cara. At hindi niya kasalanan yun, Shubs, ha? Hindi niya kasalanan yun. Mahirap talaga. I mean, ako, I've experienced a lot of traumas in my life, and it's difficult to move from being a victim to being a survivor. Right? 'Di ba? Mahirap talaga siya. Pero if there's one thing that I know for sure is that para makamove from victim to survivor ang isang babae, kailangan niya ng matatag na support system na hindi siya i-judge. Nahahayaan siya at hihintayin yung time na makapag-heal siya sa sarili niya. At hindi yun mangyayari kapag hinuhusgahan siya ng maraming tao. Hindi ko nga ang sama ko sa nanay. Hindi ka masama sa nanay mo. Just support her. You keep on supporting her. Alam kong hindi ka masama sa nanay mo kasi may letter sa'yo yung mama mo. Ano po eh? Letter to ng mami mo sa'yo. Binigay sa amin. Oh, I'll read it for you. First of all, I am very proud watching you today. I always find myself mesmerized thinking back to when you were just a little girl. I remember those simple talks when we were riding the jeep and you would say, Mommy, someday I'll have a tarpaulin like that skin clinic. Pointing to all the tarpaulins would see. Now all your dreams are being served to you by God, even more than you asked for. I remember one day you asked me, Mommy, I want to be a doctor. You felt sad watching your batchmates graduate and become professionals. Then I told you, Ate, maybe God sees a better mission in your heart. God has a great mission for you and that's why He gave this to you. Ako naman ang sasabihin ko sa'yo, hindi. Magiging doktor ka. Magiging doktor ka pagdating ng panahon. Because what I see now is that millions of people love you because you inspire them. For me, Ate, as your mother, even though your life has been difficult and we've been through a lot of storms as a family, I am grateful to God that He gave me a daughter like you. I may have made wrong decisions in my life, but having you and all your siblings were the best decisions I ever made. I remember sa bata ka pa, I used to get so tired of listening sa imong mga istorya. Madaldal ka pala. But I had no choice because you just kept talking. Kay tabian ka. Kay tabian ka. Daldal. Kay madaldal ka. I never imagined how much our lives would twist and turn, but here we are. I am sorry for the times I may have fallen short. I always did my best, but I know I wasn't perfect. Nobody is perfect, but your mom is perfect for you, Shoots. Okay? Always remember that. And Ate, I keep praying that we can also have a short conversation with you once in a while. Even if it's just a nonsense convo lang, like before.
I keep asking if sometimes you can find the space in your heart to hear us. Not just me, but also your siblings. We truly miss talking to you, even if it's just for those silly nonsense talks. Handa ka namang kausapin sila, di ba? Kahit yung kababawan portions lang. I love you, anak. We might be separated because of work, but ate, always remember, I am always here for you. Whatever may happen, I am ready for you. Just one text, ate. If you need someone, I am here, and I will protect you forever. Lastly, ate, thank you for all the sacrifices you've made to help us, especially with your siblings' education. Love, Mommy. Akala mo lang mahina yung mama mo sa mga times that there was trauma. But she was just there protecting all of you. Do not forget that. Grabe talaga si Lord. May kagabi lang po kasi kami nung nahirapan po akong Miss Car. Siguro, aminin ko, I was depressed. I was depressed for the past 3 years. It was not easy for me to live in Manila without them. Kasi nga sanay ako na may sumbungan ako. So, yung galit ko po sa tatay ko, napunta sa kanya. Kasi, bakit hindi niya kayang iwan yung taong po kasi na hindi niya kayang iwan. Nabibigyan din ng hirap ng buhay yung mga kapatid ko. Hanggang sa wala na po akong pakialam kung saan namanid na po ako. Baka kasi nakikita niya pwede pang maging buo yung pamilya. May flaws din po ako. Sa'yo ko ito sinabi. Na ano? Hindi po ako yung magaling na anak na Anong hindi ka magaling na anak? Huwag mo sasabihin yan. Nahirapan po kasi talaga ako eh. Nahirapan ako intindihin yung nanay ko. Pero as what you have said, I'm transitioning from a victim to a survivor. So Yes, it's to hard. acknowledge my mom's pain. Yes. Nahirapan lang po ako. Nahirapan lang po siguro ako intindihin yung nanay ko. Pero kasi, hirap din siya eh. Correct. Sabi nga niya, hindi naman siya perfect. Wala namang perfect sa mundo. Pero perfect kayo sa isa't isa. Isipin mo, naging mas matatag ka. Naging mas matatag ka because of all the challenges na pinagdaanan mo. I pray that you will have that conversation. Hindi naman lahat ito masusolusyonan ng isang conversation. Sana makita ng parents mo how beautiful you are. Your siblings. Healing lang. Oo. Diba? At tumatag na kayo from that trauma. Ang maganda dito, ina-acknowledge ninyo. Ina-acknowledge ng mama mo that there is something to be fixed. So that's the first step towards healing. Diba? Ganun I lang always yan. pray and I'm hopeful, Miss Car. Darating din yung time. Na-depress nga po ako, so nawala po yung puso And ko. that's valid. That's Nawala yung valid. puso. Oo. Because of who I surround myself with, natutunan ko din po magmahal. Kasi yun po talaga yung epekto po ng trauma sa akin. Nahirapan po ako magmahal. Darating po yung time na yun. Kasi ngayon, I can see an improvement po with myself na Ang unang hakbang ay palaging acceptance. Acknowledgement that you did something wrong. And that something needs to be healed and fixed. my mom talaga has been through so much. At nasasaktan lang din siguro ako na, Yes. nandun pa rin siya sa ganun. Mahal na mahal ko po yan. Mahal na Then, mahal ka niya, mahal na mahal mo siya. Healing na ang susunod nito. Ito yung mga kapatid mo. Yan yun. Kaganda mo dito ay. Ang ganda rin ito oh. Nung Si isa. Shaina. Si Shaina. Shubi Shaina, Shanshi. Ay, ano ba to? Ayan ang bago naming TikTok. Oo Pero nga. actually, maraming improvement this Cara. Nung pagbalik ko, maraming improvement. Oo. My mom, I saw, yung nagbago, hindi na siya mukhang ganun ka depressed. Alam mo. Oo.
Nag-basketball lumiwanag. kayo ng daddy mo, di ba? Mas lumiwanag. Mas The lumiwanag. future is really brighter now. That's Miss Kat. nice. That's good. That's good. Ay! Ito yung Ito! nag-viral. Ito yung, napanood ko to. Ano bang ginagawa mo dito? Ito yung Ito yung nag-viral. Oo, dyan ako nag-viral na ang followers ko sa TikTok ay 10. It went viral. For a day, it went 2 million views. Grabe. Tapos ang handle mo pa dito ay Shuvi Buang. Trend Videos. ito di ba? Trend yan, yung ilalagay mo lang yung cellphone, di ba? Tapos, move ka na, tapos susundan ka ng cellphone. camera. Ah, ganun ba? Oo. O, di ba? Pakit-kit lang siya. Oh. Naka-duster pa ako niya kasi Correct. tagalinis ako ng bahay. Oh. Tapos, ganda! Atake! Taba-taba ako siya. Atake! Hindi mo in-expect. Hindi. Gawa-gawa lang talaga ako. Parang, Oh. wala lang. So, nung nag-viral to, Hala, grabe pala. Tapos, nagsimula pa ako nun sa content creation, libre-libre, may mga nagpapadala, ay, sige, send ako address ko, papadala sa Prada. Libre-libre, go, so nag 5,000. ano 5,000? 5,000, isang posting. Ang laki, di ba nun? Ano yun? Ano 5,000? Babayaran ka 5,000, tapos iti-TikTok mo lang yung Prada. Anong nangyari yun hanggang sa nag 20,000. Hanggang sa sabi ko, ay, ito na yun. Nova, alam mo, hahanapin kita pag sumikat talaga ako. Ang tagal mo nang nag-aano sa akin. Pag ako sumikat... Pero si Si Nova, Noah palagi yung nagko-comment sa lahat ng videos ko. Yung live streaming din kasi, nagdadagdag din yan sa pera ko before. oo, tapos sinabi mo dun sa live na yon na parang, i-claim natin Nova. This is my year. Di ba? Sabi mo ganon? Oo nga, nakakakilabot nga, nababanood Oo, sinabi mo, this is my year. Sisikat din ako. Tapos ang feeling sabi ko mo maraming pa, bash. kapag hindi ka sumikat, hello Cebu Doctors. Oo, kasi Diba? that was a fallback. If anything happens, balik na ako sa pag-aaral. It's Correct. still a win for me. You know? It's Correct, still a win correct, for me. correct. And I was really grateful to her. She was the first few people who believed in me before. At sa lahat ng fans mo, Nakita ko na si Nova! Lahat ng buo-buo ng fandom ko, thank you so much for loving me. And I'm just really glad na minahal nila ako kung sino ako, Miss Cara. Sarap sa feeling na may nai-inspire ako at napapasaya akong tao. So, mga tao, so wag kayong mag-alala, manay pa kayong aabangan at mahal na mahal ko kayo, tandaan niyo yan palagi. ako yung isa mong fan. Ito, yan yung isa mong fan. Nasa studio si Shuvi. Ito na yung pagkakataon ko magpa-picture. Siya ang perfect na example ng TDH. Tall? Check. Dark? Check. Handsome? So check! Kumusta na kayo ni Anthony? Okay naman po, Miss Cara. Nandiyan pa rin siya sa pinapahirapan ko pa siya sa buhay niya. Alam mo, kapag mahal ka ng isang tao, hindi sila nahihirapan sa panliligaw. Nag-e-enjoy sila sa pagliligaw. Ang nagsabi sa akin yan yung asawa ko. Ayan, Hindi pero totoo he's someone yan. special and I'm really grateful for that guy. But he's really kind of emotionally mature. So medyo natuturuan ang utak ng first son because of him. So I'm really grateful, Miss Cara. Malalaman mo kapag tama siya, kapag yung lalaki doesn't put his best foot forward. Yung kapag talagang natural na natural siya at komportableng ka sa kanya, komportable rin siya sa'yo. Yung hindi yung lagi siyang nagpapa-impress. Kahit nasagutin mo siya, ganun pa rin siya. And napag-usapan na rin namin yan. He respects my priorities and family, career. Saka na talaga yung love life. Nandiyan naman siya nevertheless, sabi niya sa akin. I just want to thank you because you've inspired a lot of people. Ako, hindi ako usually nagfo-fangirling ng ganito. Pero when I saw you and I knew about your story, talagang sabi ko, sana manalo tong batang to. Kasi kapag nanalo siya, alam ko panalo rin yung pamilya niya. At panalo rin yung marami pang ibang batang babae na
nai-insecure kasi akala nila hindi sila maganda, pero talaga maganda sila. Kaya thank you. Thank you for inspiring all of us and for being you. Mahal ka namin kasi totoo ka at sana hindi ka magbago. Guys, this is Miss Cara, everybody. Miss Cara, I have been a fan. Yung mo lang, nagkasama kami sa Maribeles. Hinihintay ko makita ka. Hinihintay ko makasama ka sa shoot. Kasi I'm really a fan. Work-wise, I would love to be you in the future. You're an inspiration to many. You are an inspiration Thank to many. you, I want to say Shoots. thank you. Because you also inspired me. Andito lang ako palagi para sa iyo. I love you. Okay. Thank you so much. Thank you so much. Andito lang ako and I'm always praying for your healing. Healing and happiness because you deserve it. Maraming salamat po sa pagtutok ninyo sa iListen. Magchichikahan pa kami ni Sylvie. Gabay na. Bye-bye, everybody. Thank you.